Naghain naman ng petisyon sina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ilan pang kapwa-akusado para payagang makapagpiyansa. Nahaharap sila sa kasong plunder matapos umanong hindi ideklara ni Marcoleta ang natanggap na 75 million pesos campaign donation mula kina Defensor at dalawang negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Itinakda ng korte ang bail hearing sa September 3. Naghain din ng motion si Marcoleta para ibasura ang kaso at ipagpaliban ang paglalabas ng preventive suspension order laban sa kanya bilang senador. Didinggin ito sa korte sa August 18. Pero baka nagtatanong, di ba kapag plunder, non-bailable yan? Nako, alam niyo po sa atin, kapag kasi hindi nakitaan ng matibay na ebidensya, pwede rin kasing payagan na makapag-bail. Kaya nga ganun yung nangyari kay 'di ba? Dating Senador Bong Revilla. Yes. Yung kaso niya ay supposedly non-bailable pero kinatigan ng korte yung kanyang petisyon para makapagpiyansa. Oo. So hindi naman talaga ibig sabihin non-bailable ang non-bailable, not completely. Pagalingan ng abogado. Pagalingan ng depensa Of course. Ganon. Para makakuha pa tayo ng karagdagang mga detalye tungkol sa mga ganap sa Sandigan Bayan kanina, ay kausapin po natin si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, unahin ko na ha. Nakita ko yung video ninyo eh. Kung nandiyan na si Arles ha, yung video ninyo na parang nanlalaki yung mata ni Mike Defensor. Ano ba nangyari doon? Jovi, kanina kasi ay magkakasama na dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta maging yung kanyang tatlong kapwa-akusado kaugnay nga ng kasong kinaharap nila, yung plunder o pandarambong kaugnay ng 75 million pesos daw na perang donasyon na ibinigay kay Marcoleta noong 2025 pero hindi idineklara sa SOSE o SAL. And kanina nakita natin si former Congressman Mike Defensor na meron sanang gustong sabihin sa media o tila gusto niya magkaroon ng panayam kasi so far sa ating pag-cover kay former Congressman Defensor, talaga nagpapaunlak siya ng mga panayam at may mga pagkakataon pa nga na tila siya ay magsasalita para kay Senator Rodante Marcoleta dahil kasama sila sa mga akusado. Kanina medyo init siya ng kaunti, I think it's safe that we can say that dahil nakita natin na talagang dismayado siya na hindi siya pinayagan ng mga kawani ng BJMP na magsalita. Pero narinig natin yung ilan sa kanyang linya, isa doon yung sinabi niya na ghost month na daw pero yung mga ghost flood control projects ay wala pa rin. So tila yung double standard na paulit-ulit na pinupunto ng dating mambabatas yung kanyang laging iginigiit tuwing nasa Sandigan Bayan dahil noong nakaraan nung first time na dumating siya sa Sandigan Bayan nang nakaposas ang sinasabi na hindi naman daw sila yung mga akusado sa flood control scandal pero nauna pa raw sila. Pero later on ay hindi na nga nagkaroon pa ng ibang pahayag or panayam si dating Congressman Mike Defensor at tinutusan na ito ng BJMP na sumakay ng elevator, bumaba ng Sandigan Bayan ground floor at later on ay sumakay nga sa coaster pabalik sa New Quezon City Jail sa Payatas. Oo nga, parang mainit ang ulo pala ni Congressman Mike Defensor based sa video, At saka ang tamang term, tama yung mga producers sa atin. Hindi nanlalaki yung mata, nanlisik. Nanlisik. Actually. Nanlisik. Oo. Pero Arles, meron ba tayong mga binabantayang mga dates? Like kailan yung hearing, for example, nitong bail appeal ba ang tawag dyan? Petition for bail, yan Chiki, yung tawag kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado dahil yung nature ng kanilang kaso ay pandarambong o plunder, kasama yan sa mga capital offense at hindi yan automatic yung bail. So dahil may karapatan ang bawat tao na makalaya, pwede nilang magpetisyon na magkaroon ng pansamantalang paglaya. So kung saan yun yung kanilang hinihiling nga. So for Chiki, yung dito sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta ay inaasahan natin sa August 18 ay mariresolusyonan na nga ito at hindi pala. August 18 yung para sa kanyang motion for para hindi siya masuspend bilang senador dahil preventive suspension order dahil nasa plunder law din natin yan yung preventive suspension sa mga opisyal ng pamahalaan na magkakaroon ng mga criminal offenses or mga complaints at kasama nga siya dyan. Itong kanya namang bail hearing ay magsisimula sa September 3 at gagawin yan tuwing Martes at Huwebes at kapag tapos na yung presentasyon ng prosekusyon sa kanilang mga ebidensya o posibleng mga witness ay gugulong naman yung trial para sa trial proper kay Senator Rodante Marcoleta sa October 8
naman yan. No? May mga ibang dates pa, Chiki. Actually, kasabay din yan noong inaasahan natin na muling pagharap ni Senator Jinggoy Estrada at former Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan para naman sa isa pang kaso, yun ngang plunder. So yung petition for bail ni Senador Marcoleta, kasabay naman yan yung petition ni na Mike Defensor o magkabukod pa? Magkabukod pa, Mase, no? Kasi, yung third division kasi, Mase, yung kanilang hearing kanina, no? Tama, magkakasama na yan kasi naghain din ng petition for bail yung tatlong kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta at ayan nga, sina former Congressman Mike Defensor at yung dalawang negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray na mga nagbigay umano ng pera sa senador. Okay. Well, para lang may konting context puntahan lang natin yung kasi nasabi natin kanina na nagkaroon naman na ng kaso na kahit plunder nakapag-bail. Ito ay si former Senator Bong Revilla. Pero para magkaiba ng kaso hindi natin pwede ikumpara pero pwede rin hindi ikumpara Arles kasi yung dito kay Senator Marcoleta sa kanya is more of because of the campaign. the campaign funds na tumanggap na hindi na dedeklara. Yes. So para magkaiba ito at ino-note ko lang before mag-comment si Arles na ang ginamit na pangkaso sa kanya ay yung mga mismong sinabi ng senador sa Ayun na interview. Correct. Parang pag-amin. Oo, correct. Go ahead, Arles. Sorry. Was about to point that out, Jovi, no? Kasi without discussing yung merits ng kasong malversation ni former Senator Bong Revilla, no? Nakita kasi natin doon sa trial na walang anumang mga ebidensya na maipakita diretsyo, no? Yung prosekusyon, kagaya na lamang ng mga CCTV footages, mga GPS trackers, or mga messages o maging yung mga larawan ng pag-deliver mismo, no? So, nakita natin na talagang naging hamon sa prosekusyon na directly ilik si former Senator Bong Revilla doon, no? Kaya I think we can safely say, again without discussing the merits, na yung kinahinatnan nito na pagbigyan nga yung kanyang pansamantalang paglaya. Pero ito kasi, it's a different case kay Senator Rodante Marcoleta. Plunder ito. At yung sinasabi nga, sa kanya mismo daw nanggaling yung sabi nga ng Office of the Ombudsman, tila nahuli sa sarili niyang bibig si Senator Rodante Marcoleta dito, no? Kasi noong 2025, Jovi, ang argument ni Senator Rodante Marcoleta ay hindi pa daw nag-i-start yung campaign period noong ibinigay sa kanya yung mga campaign donations na ito, no? So sa COMELEC noong iniraise ito doon, sinabi na wala daw pananagutan doon si Marcoleta, no? So ang ginawa ng Office of the Ombudsman hinanap sa SALN ni Senator Rodante Marcoleta itong 75 million pesos pero wala pa rin daw doon. Kaya ito ang sinasabi nga ay illegal na pagtanggap ng pera mula sa mga pribadong individual at hindi pagdeklara sa kanyang SALN, no? Na kung saan nga nadamay pati yung mga nag-donate ng pera sa kanya. Correct. Okay. Okay, maraming Biyernesan salamat. ulit si Arles. Oo, expected naman Uy, yan, pero di ba? inasahan yan kumpara nung mga nakaraang linggo, Parang Jovi, lighter. Relax ka lang mas ngayon. lighter ito. Okay. Yes. Siguro kasi may suspension ng klase kanina at Ayun. opisina sa pamahalaan. So, medyo napahinga tayo doon. Aba, ang masasabi ko lang kay Arles, hindi pa tapos ang news day kasi hanggang TBS pa tayo. Tingnan natin. Correct. Sa bagay, may Okay. punto. Pero sa Okay. ngayon, happy weekend sa'yo, Arles de los Santos.